po kay Lorenzo Opido o Paringay La Union. Ang tanong niya, ilang moves po ba meron sa chess? Alam mo, Lorenzo, sa chess ay merong sinasabing mahigit 5,000 ha. 5,949 na iba't ibang moves o tira ng player. Sa isang laro lamang, merong 400 na magkakaibang moves ang pwedeng magawa ng mga manlalaro. Magandang laro yan at alam nyo ba na sa Armenia po ay required school subject yan, yung chess. Opo, pwede rin na sa 2 moves lang ay ma-checkmate mo ang kalaban. Itanong mo kay Professor. Alam mo, engineer, nung bata pa ako, meron akong, alam mo tayo, nung mga bata pa, hindi naman, may mga flaws din tayo no? Medyo mapusok, mapang-asar. Inaamin ko naman yon na mahilig ako maghamon ng chess, no? Nagpabili ako sa aking uncle ng chessboard, yung malaki. Ha? Pag may ganun ka nun, sikat ka na nun nung time na yon. Tapos, ugali ko yung maghamon ng, marunong ka ba maglaro ng chess? Laban tayo, laro tayo. So, ano mo, nilapitan ko sa engineer, I don't even know him, hindi ko masyadong kakilala. Oh, Dave, kapitbahay, neighbor, laro nga tayo chess. Di, pag nanalo ako, tuwan-tuwa naman ako. Sa isang pagkakataon, meron pong isang ka-church ako na yung itsura lang parang wala lang. Alam niyo na ibig ko sabihin, parang wala lang, engineer. Wala lang, medyo yung t-shirt niya may butas pa. Basta wala lang, no? Sabi ko, lumalaro ka ng chess. And then sabi niya, opo. Matanda lang ako ng 1 taon, pero opo ang sagot niya, tanda-tanda ko pa. E di parang ano lang, yung mukha niya, parang wala lang, no? Di, tira. Maya-maya, hindi na ako makagalaw. 3 moves lang, engineer. So, yung butol-butol yung pawis ko, hindi ko malang kung paano ko tatakasin yun 3 moves lang. So, natutunan ko ang isa sa pinakamatinding lesson ng buhay ko at an early age. Siguro nasa elementary pa ako noon, na wag mong titingnan ang isang tao sa panlabas na anyo lamang, na parang kakayan-kayanin mo. Siyempre, bata pa tayo noon. Kaya mula noon, engineer, nag-shift na ako sa Scrabble. Oo. Lumipat na ako. Hindi na ako naglaro ng chess. Ito, huli na po yun. Nag-Scrabble ako yun. Medyo namayagpag naman ng konti. Nagtetrain tayo ng mga varsity players at mga lumalaban diyan. Ayan. Galing po kay Yashin Reynolds ng Kabadbaran, Agusan del Norte. Sino ang nakaimbento ng upuan na 4 ang paa? Alam mo, Yashin, mga ancient Egyptians ang pinaniniwalaang nakaimbento sa upuan na 4 ang paa. Ang mga kauna-unahang kagaya nito ay nakita sa mga libingan ng ilang pumanaw noon, mga bandang 2680 BC. Naniniwala po mga eksperto na ang mga unang klase ng upuan ay folding chairs base sa mga nakitang kagaya nito sa mga libingan sa Egypt. Akala nyo ngayon lang yan ha. Noong una din, gumagamit lang ang mga ancient artists ng mga bangko sa pagtatrabaho o pamamahinga hanggang sa lagyan nga po ito ng backrest. Itanong mo kay Professor. Kayong upo ng upo, pagkakain, uupo ka agad. Yung sinasabing, wag kang galaw ng galaw pagkatapos kumain, baka magkaroon ka ng appendicitis. Hindi totoo yun. It's a myth. Kalokohan yun. Tanungin nyo yung mga doktor. Ang talagang pagmumula ng appendicitis at maiipon dyan sa iyong system ay kapag wala kang ginagawa, upo ka ng upo, i-check po ninyo. Galing naman kay Riza May Nunez ng Doha, Qatar, lahat ba ng planeta sa solar system ay sa east o sa silanganan sumisikat ang araw? Lahat sa silangan, maliban sa Venus, sumisikat mula sa west o kanlura ng araw sa planetang Venus. At alam nyo ba na ang isang araw po sa Venus ay mas mahaba kaysa taon? Ang totoo ay mas mainit pa ito kaysa Mercury na sinasabing pinakamalapit na planeta sa araw. Opo, totoo yan. Alam niyo kung bakit na tinaguri ang most dangerous talaga ang Venus, no? Mas malapit yung Mercury, pero yung Venus ang talagang sinasabing pinakamainit. Kasi, engineer, ang daming mga estudyante, ang dami diyang mga volcanoes. So, yung yung planeta na yan, napakainit talaga. Masusunog ka ng todo dyan. Mapapaga ang impyerno kung magtatangka kang pumunta dyan. Okay, sa Venus. Kurt Magnaye of Mariveles, Bataan, nag-email po, anong hayop po bang maraming paa pero hindi nakakalakad? Kakaiba to. Maraming paa, dapat mas mabilis kang lumakad, di ba? Pero alam nyo ba na 6 ang paa ng dragonfly o tutube, pero dumadapo lang sila sa isang
destinasyon. Mas mahusay silang manghuli ng prey sa ere at kumapit kung saan-saan. 90% accuracy nga daw no? Higit. Sila din ang sinasabing pinakamabilis manghuli na predator. At isa po sa mga paborito ng mga insect. Itanong mo kay Profesor. Kailan ba matatawag na insect ang isang creature o hayop? Pagka po mayroong main body parts, 3 main body parts, ano yon? O ayun, ang sabi ng engineer, head, thorax, abdomen.